Wala talagang pinagkaiba itong si De La Rosa, si Bato De La Rosa, kay Robin Padilla. Una, katulad ng madalas sabihin ng mga netizens din, ang tigas naman ng sikmura na itong mga katulad ni na Robin Padilla. At syempre, katulad din ni Bato De La Rosa. Wala na rin kasing kahihiyan. Yan po ang maririnig at mababasa natin ayon sa reaction ng mga kababayan, mga netizens at publiko nga. At totoo na talagang ang tigas ng mukha, ang tapang ng sikmura ng mga katulad ni Bato at ni Robin Padilla. Paano niya naaatim ito? Mas maigi pa nga siguro manahimik na lang muna kayo sa kasong ito. Okay, kaibigan. Yung tipong mag-a-abstain ka muna sa kung anong reaction ang pwede mong ibigay. Okay, kung anong komento ang pwede mong or statement ang pwede mong isa publiko. Huwag ka munang magsalita. Mas maisasalba mo pa yung sarili mo. Katulad nyo, Bato De La Rosa at Robin Padilla. Pinagdidiinan natong si Bato De La Rosa sa madalit salita ng mabuting tao si Kibuloy. So ngayon, ang definition pala ng mabuting tao para sa mga katulad ni Bato at ni Robin Padilla ay yung abuser, child abuser, human trafficker, at kung ano-ano pang pang-aabuso ang ginagawa. Yan pala ang definition na itong mga ito ng kabutihan. So ano ang kasamaan para sa kanila? Abay siguro ang kasamaan para kina Bato De La Rosa ay yung mga taong tumutulong sa ating mga kababayan, may malasakit sa ating bansa at totoong nagmamahal. At totoong nagsisilbi sa ating bansa. Yun siguro yung mga masasamang tao para kina Bato De La Rosa at Robin Padilla. At hindi lang yan gusto nilang ipaintindi rin sa kanilang mga taga-suporta na ganun nga dapat ang sitwasyon. Baliktad. Binaluktot ang kaisipan ng marami nilang taga-suporta na ang dapat hangaan ay yung mga katulad ni Kibuloy. Yan daw ang ehemplo or yan daw ang definition ng mabuting tao. For God's sake, Kaya pala ang daming gumagawa ng kabulastugan. Lalo na po yung mga nasa politika. Lalo na po yung mga nasa pwesto. Dahil gusto nyong inormalize yung mga ganito, nakahanga-hanga pa rin ang isang Kibuloy kahit sandamakmak na ang akusasyon laban sa kanya. Akusasyon ng hindi lang simpleng krimen, pero matinding pang-aabuso sa mga kabataan. Yan po ang kabutihan para sa inyo, Mr. Bato De La Rosa. Kakaiba, ang weird, ang tibay ng sikmura. Kaibigan kami ni Pastor Kibuloy, kaibigan ko yan. Ako'y isang kaibigan na hindi lang sa panahon na masaya, kahit na masamang panahon, kaibigan kami. Still, we have to follow the rules. Okay, magkaibigan pa rin daw sila. Walang inuwanan nga, katulad ng Mr. Robin Padilla rin. Magkaibigan, na ang ibig sabihin, pwede naman talaga. Pwedeng magkaibigan pa rin kayo, pero yung particular issue na ito, hindi dapat yan tinotolerate. Okay, ang ginagawa nyo, obvious ba na dumidepensa kayo? Obvious ba na yung tipong kayo, yung tumatayong abogado ni Kibuloy, sa sinasabi nilang public trial, matindi rin, di ba? Anyway, tingnan natin. Kibuloy is facing imminent arrest. After or following the issuance of the arrest order after Antiveros, cited him in contempt for not complying with her panel's subpoena in connection with the inquiry into allegations of abuse thrown by the ex-KOJC members. Okay, napakaliwanag na ang mga nag-aakusa sa kanya ay mga dating miyembro ng kanyang simbahan, ng kanyang peking simbahan. O diba, hindi naman to yung mga kababayan natin na sumulpot lang bigla. Dahil yun kasi ang kiniklaim ni Mr. Robin Padilla na pinag-iinitan, sinisiraan, at posibleng ito daw ay religious persecution. Who cares? Pakialam namin sa ginagawa mo. Ano yun? May karapatan kayo na gawin ang lahat ng kabulastugan? Bakit? At gusto niyong inormalize na ang kabulastugan at pang-aabuso ay normal? Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kung sa inyo normal yan, given. Sige. Kayo na lang. Pero huwag niyong idamay ang sambayanan. Huwag niyong idamay ang mga kababayan natin sa kasamaan niyo. Dahil hindi lahat ng tao po ay kayang mamuhay sa kadiliman. Katulad ng ginagawa niyo na ng mahabang panahon. Napakahabang panahon na nabubuhay kayo sa kadiliman. Pangilabutan kayo, ang titibay talaga ng sikmura na itong mga ito.
Alright, sabi nga natong si Bato de la Rosa, meron pang isa siyang pahayag na kuno ay pwede siyang maging personal security or bodyguard nga natong si Kibuloy kung sakali man. Yung arrest na nakabinbin, posibleng mangyari anytime soon, ano yon? Dahil sa mga ganitong pahayag ni Mr. Bato de la Rosa ay posibleng magkagulo, posibleng magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa arrest or sa pagsilbi ng arrest warrant. Huwag naman sana, pero yung mga ganito nga pahayag ng mga katulad ni Bato de la Rosa ay totoong naghahati sa opinion ng mga kababayan natin. Natural lamang na kahit papano may naniniwala at may nauuto pa rin itong si Bato de la Rosa. Kaya sana, sa public figure, sana isipin nila yung ikabubuti ng lahat, hindi yung ikabubuti ng kanilang grupo at taga-suporta at yung mga idolo nga netong mga ito. Katulad nga netong si Calvo. Gusto daw maging personal security ni Kibuloy, etong si Bato de la Rosa. You see, nagpapakababa, okay? Nagpapakababa, nagpapakatanga para lamang ma-impress yung kanilang mga idolo. Mantakin nyo, Good luck!